At sa oras na ito, mga kapatid, ay nais ko po kayong anayahan sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. At mamaya ay 1 Timothy chapter 3, verse 16. At salamat po sa biyaya ng ating Panginoon. Salamat po sa kaniyang pag-iingat sa bawat isa atin. At salamat po sa mainam na panahon. Sa kabila na maulan, mga kapatid, ay nandito tayo. At hindi masyadong mainit sa ating sanctuary. At salamat sa kanyang biyaya sa bawat isa atin. Sa Romans chapter 12, from verse 1 up to verse 2, sabi rito, sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove. So napakahalaga po ng salitang prove. Mayroong pagpapatunay na dapat tayong ginagawa. What is that good and acceptable and perfect will of God? At sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 ay mababasa po natin dito, nasabi rito, and without controversy, walang pagtatalo daw po, walang anumang kanina, kagaya ng binabanggit kanina ng ating kapatid, ay dapat yung katawan ng ating Panginoon ay hindi dapat nagtatalo-talo, hindi dapat nag-aaway-away. Kaya sabi rito, without controversy, walang pagtatalo-talo, ay dakila or great is the mercy of godliness. Mayroong misteryo. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, and believed on in the world, received up into glory. So napakalinaw po mga mahal na kapatid, na wala daw pong pagtalo-talo na ang Diyos ay nagkatawang tao at inaring ganap sa pamagitan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, magiman ng mga tao, pinangaral sa ibabaw ng lupa, pinangaral sa mga hintil, hanggat sa nakaabot sa ating panahon, sa ating lugar, mga mahal na kapatid, especially na kung titingnan natin napakalayo sa bayan ni Israel, ay ating tinanggap ang pinangaral na ito, tayo'y sumampalataya ng ating Panginoon ay tinanggap sa kaluwalhatian. Can we say amen, mga mahal na kapatid? At tayo po ay saglit pa na manalangin sa oras na ito. Iyuko po natin ating mga ulo. O dakilang Diyos, sa oras na ito, umagang ito, Lord, salamat po sa pribilehiyo na pinagkaloob mo sa bawat isa amin. At tunay, Panginoon, na kami ay isang pribilehiyosong tao, pribilehiyosong mananampalataya sa huling mga araw na ito, sapagkat ang aming pong katatayuan, kung aming titingnan ang aming identity, Panginoon, ay napakahalaga po sa iyong paningin. Kaya punawa, Panginoon, sa oras na ito, kung paano mo kami pinapahalagahan, kung paano mo kami binibigyan ng importansya sa iyong paningin, Panginoon, ay nawa sa umagang ito ay huwag mong lagpasan ang bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, kung paano mo kami pinagpala sa mga panahon na nakalipas sa pamagitan ng mga pagtuturo at pangangaral, Panginoon, ay kami po muli ay umaasa sa umagang ito na huwag mo po muli kaming lalagpasan, kundi kami po ay kakatagpuin mo sa mga bagay na aming pangangailangan. Nawa, Panginoon, ang makita mo ang higit naming pangangailangan dito sa ibabaw ng lupa. Nang sa gayon, Panginoon, ay makalakad na kami, Panginoon, na hindi kami pinagkukulang. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tanggapin mo aming pasasalamat at amin din pong dalangin sa iyo. Unang-una na, Panginoon, aming kapatid, Brother Ninoy at si Ate Jane, ay bumibiyahe po sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung maulan sa parteng yun, pero nang tingnan ko kagabi ang weather, Panginoon, ay maging man sa Maynila, Panginoon, ay maulan. Pero nawa, Panginoon, ay wag mong palakasin ng ulan na ito, sapagkat alam namin, Panginoon, kung ito ay higit pa nalalakas, ito ay magiging mapaminsala, Panginoon. Kaya ingatan mo ang aming mga kapatid, Panginoon, sa kanilang paglalakbay, kung paano mo sila iningatan papunta sa dakong roon, Lord. Ingatan mo rin po sila papunta sa dakong ito. Gabayan mo sila, Panginoon, at nawa, Panginoon, habang sila ay naglalakbay papunta dito, sila po ay nakasubaybay, Panginoon. Kaya sa oras din naman na ito, Panginoon, alam ko na ang aming kapatid, Brother Ryan, sa oras na ito ay nakatayo na at pinapahayag ng iyong salita. O Lord, gamitin mo siya
at maging man po ang mga kapatid na pumaroon, Panginoon, ay maging isang buhay na patuto, Panginoon, na tinanggap ang iyong salita, ay maging isang pagpapala, Panginoon, sa mga kapatiran doon sa kongregasyon ng aming pastor, din naman na si Pastor John, Panginoon. At maging man sa dakong ito, Lord, alam po ang aming kalalagayan, alam mo po ang aming pangangailangan, Panginoon, at alam ko na kung hindi mo sila lalagpasan doon, hindi mo rin po kami lalagpasan sa dakong ito. Kaya Panginoon, ito pa lamang po ang aming dalangin sa iyo, na kami po ay katagpuin mo sa pamamagitan ng iyong salita at pagpalain sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say Amen? Ating palakpakan, ating Panginoon. Amen. At malaya po kayong makakaupo sa umagang ito. At salamat po sa kanyang biyaya. Salamat po sa kanyang napakasaganang biyaya sa bawat isa atin, na tunay na ito ay patuloy pa na pinapasagana ng ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. At sa oras na ito, mga kapatid, ay salamat po sa inyong mga pananalangin na pinaabot kagabi, na ipag-pray po natin ang ating gawain sa umagang ito. At kagabi po, abang ako ay nagpiprepare, ay nakita ko po na ang inyong mga panalangin ay talagang napaka-epektibo po, mga mahal na kapatid. Amen. Na dapat na makita po natin na habang tayo nananalangin, o kaya pakatapos nating manalangin, ay makita po natin na ang ating panalangin ay tinutugon ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang ating Diyos na ating kinakausap, ang Diyos na ating sinasanggunian ay hindi Diyos na hindi nakakarinig, kundi ang Diyos na kumakatagpo at na napapakinggan ang ating mga dalangin sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kaya sumagang ito, mga mahal na kapatid, ay lubos po ang aking pagpapasalamat sa inyo. At patuloy po natin dalangin pa sa mga susunod na mga pagkakatipon ang mga ganitong bagay, sapagkat alam natin na kung ang Diyos ay magpapahayag sa atin, lahat po tayo ay pagpapalain. Amen? So, nais ko pong balikan ang ating teksto sa umagang ito. So, medyo magkakaroon lang tayo ng ilang mga bagay na pag-uusapan. Marahil sa mga nag-aaral nito, ay alam ko na masusundan nyo po ito. Sapagkat kung paano po binanggit dito sa ating binasa sa Romans chapter 12, ay meron po tayong kinakailangang i-prove, mga mahal na kapatid. Sapagkat sabi dito sa Romans chapter 12 verse 1, nasabi rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. So, namamanhik si Apostol Pablo sa bawat isa atin, brethren, is a plural word, mga mahal na kapatid, na tumutukoy sa pangkalahatan sa bawat isa atin, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy. Ipresenta daw natin, ipahayag natin, o kaya ihayag natin ang ating mga katawan, mga kapatid, na ito ay abidan, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. So pagka sinabing buhay, ito ay kumagalaw. Ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, o kaya gumagawa ng naayon sa kaniyang kalooban. Holy, isang banal. Acceptable. So ito ay nakakalugod, kaaya-aya sa Diyos, which is, o kaya na siya ninyong katampatang, o kaya reasonable, mayroong purpose, mayroong rason na paglilingkod sa Panginoon. Amen. Dahil naglilingkod tayo sa umagang ito na mayroon tayong rason, mayroong dahilan ng ating paglilingkod sa Panginoon. And verse 2, sabi rito, and be not conformed. So para daw maibigay natin ang mainam na pagsamba sa Panginoon, paglilingkod sa Kanya, huwag tayong magsiayon sa sanlibutan ito. But be ye transformed. O kaya, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan. So medyo lumayo ng kaunti. So nagkaroon, nandoon kasi yung pagbabago. Pero napakainam kasi ng salitang be ye transformed. Sapagkat diyan po tayo huhugot ng paksa sa umagang ito. But be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove. Mayroon pong pagpapatunay. That you may prove.
kinakailangan i-prove natin, mga mahal na kapatid. Dahil kung hindi po natin ipoprove, sabi rito that you may prove what is that good, kung ano yung mabuti ba yung ginagawa natin? Pagka hindi natin po ito prove, mga mahal na kapatid, hindi natin ito pinatunayan sa salita ng Diyos, hindi po tayo mag-enjoy. Diba? Hindi natin ma-enjoy ang gawain kung hindi po natin mapuprove. Gawain ba ito ng Panginoon? Kinakailangan i-prove natin ito. What is that good and acceptable and perfect will of God? At yung 1 Timothy chapter 3 verse 16, kinuha ko po ito, mga kapatid, dahil nandyan po yung isa pang salita na kinuha din natin para ating maging title sa umagang ito. Nasabi roon, and without controversy, great is the mystery of godliness. At napakaraming salitang mystery sa Biblia, mga mahal na kapatid, pero ito yung nakita ko na tutugma at lumilinya sa inspirasyon ay binigay sa atin sa umagang ito. Kaya ang ating pong title, mga kapatid, ay aking pong ibibigay sa inyo, The Mystery of Transformation. Amen. The Mystery of Transformation. Mayroong hiwaga sa pagbabago. Amen. So kung hindi po natin ito mapuprove na mayroon palang ganitong bagay, hindi natin ito aasahan. Hindi natin ito pahahalagahan at hindi natin tatayuan ang salita ng Diyos dahil hindi nga natin napapatunayan. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng pagpapatunay sa bagay na ito. Kaya kukuha tayo sa umagang ito, yung science ay bibigyan din natin ng pansin para ating mapatunayan na yung science ba na nag-i-exist sa ating panahon ay, sabi nga nung ating bisita nung nakaraan, si Brother Mervin, na yung science ay nagpapatunay kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Kaya mga mahal na kapatid, nawa masundan nyo po ang aking pagtuturo. So ito po kasi ay mayroong pagtuturo sa umagang ito. Kaya Brother Wilson, napag-usapan din naman natin naman na ito namin ni Kuya Ryan nung nakaraang mag-meeting kami nung nakaraang Miyerkules na bibili ulit tayo ng whiteboard dito, mga kapatid. So mayroong budget na gagamitin tayo para mayroon tayong illustration, mga kapatid. At gusto ko sanang magbigay gumawa ng PowerPoint pero kukulangin na yung oras, mga kapatid. Kaya sisikapin ko na lang at kung magagawang masundan ng ating operator ng ating laptop, Brother Joshua, kung magagawang masundan na ma-search mo yung ating formula na sa Google at magawa mong ma-flash sa ating monitor ay mas mainam, mga mahal na kapatid. Sapagkat mayroon po tayong pag-uusapan ngayon na mayroong kinalaman sa science. So, sa umagang ito, mga kapatid, nais ko lang po sa inyo na ibahagi ang ilang mga informasyon at nawa mayroon po tayong makita sa bagay na ito. Kilala niyo po ba si Albert Einstein, mga mahal na kapatid? So, si Albert Einstein ay mayroong isang formula na hindi ko alam kung tama yung salitang create, pero yung mainam na gamitin ay pinormulate, mga mahal na kapatid. So, ito ay mayroong kinalaman sa theory of relativity, mga mahal na kapatid. So gusto ko lang bigyan ng pansin ang ibig sabihin nito. So Albert Einstein theory of relativity is named after the idea that measurement of space and time differ for observers who are moving relative to each other. So mayroong kinalaman doon sa binahagi kanina, mga kapatid, na dapat mayroong pagkakaisa ang katawan ni Kristo. So marahil ito kasi ay theory, ay hindi natin lubos itong pinaniniwalaan maliban na ito ay patunayan. Kagaya ng theory of evolution, hindi natin pinapaniwalaan sapagkat hindi ito totoo, mga kapatid. So theory of relativity, kinakailangan nakabase tayo sa salita ng Diyos. Kaya yung evolution, mga kapatid, ay hindi natin lubos na tinanggap sapagkat alam natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Mayroong missing link na kung saan ito yung hinahanap ni Charles Darwin na hindi niya masumpungan sapagkat ito ay naglaho na, sapagkat ito ay sinumpa ng Diyos at naging ahas sa panahon na natin ngayon. That's right. So, di ko alam, mga kapatid, pero yung ahas na yun na sinumpa ng Diyos ay hindi na ito reproduce kung ako ay hindi nagkakamali sapagkat
bago pa man sumpain yung serpente na yon, meron ng ahas na umuusa dito sa ibabaw ng lupa. So si Albert Einstein, mga kapatid, ay mayroong nagawang theory, which is theory of relativity. So the word relativity comes from the word relative. So alam nyo na yung relative, mga kapatid. So hindi ito malayo, kundi ito ay malapit, sapagkat relative nga natin. So malapit, connected, which means connected to or depending on something else. Kaya yung Einstein theory of relativity, mga mahal na kapatid, mayroong ilang mga kaisipan na pinapakita dito. Yung space and times are relative. Yung kalawakan at yung panahon ay mayroong kaugnayan sa isa't isa. And yung motion na binabanggit, so di ko alam kung masusundan nyo po yung pagtuturo sa umagang ito. Space and time and motion, mayroong more on physics, mga kapatid. Pero sisikapin ko po na maintindihan po ng bawat isa at nawa tulungan tayo ng ating Panginoon dahil hindi po ito madaling bagay. Hindi mo madaling bagay pag-usapan ng engineering. Hindi po madaling bagay pag-usapan ng physics o ano pa mang mga bagay na ito kung hindi po tayo magiging focus, mga mahal na kapatid. So mayroong kinalaman sa space and time, motion, law of physics. Sabi pa rito, law of physics are the same everywhere. Speed of light is constant, mga mahal na kapatid. Pwede mo bang mahanap, Brother Joshua, yung aking binabanggit na formula? Yung E is equals to mc squared. Na yan ay energy, mga mahal na kapatid. Energy. So nabulang po ang kaisipan na ito nang dumating po sa aking kaisipan ang ano ba yung relasyon ng matter at ng energy. So dahilan lang po sa kaisipan na yan, so pwede mong i-download yan para i-flash mo ng picture para maging malaki. So ano ba yung pagkakaroon ng relasyon ng energy at ng matter? So dahilan lamang po sa kaisipan na yan, mga mahal na kapatid, ay napunta ako sa ganitong paksa na ano ba yung relasyon, ano ba yung relation, ano ba yung, sabi dito, ano yung relation between matter and energy. So ano ba yung E na yan? So yung E na yan, mga mahal na kapatid, is energy. At sa mga nag-aaral, ang E na yan ay energy is the ability to do work. Amen. Energy is the ability to do work. Ano yung M, mga kapatid? Yan po ay mayroong kinalaman sa mass. It's an object, is a matter. Kasi anumang bagay na mayroon dito sa ibabaw ng lupa, ano yung matter, mga mahal na kapatid? Brother Jong, ano yung matter? O, sa mga nag-aaral dito, ano yung matter? Ha? Brother Jeff, ano yung matter? Okay, matter is anything that occupies space and has mass. So yung mass na yan, yung M na yan, sa mga nag-aaral, yan po ay mayroong kinalaman sa matter. At yung C, ano yung C? Sinong nakakalam? The speed of light. Mga mahal na kapatid, bakit naging letter C yan? Dahilan yung letter C na yan, mga mahal na kapatid, ay kinuha sa Latin word na mayroong salitang celerity o kaya celeritas, mga mahal na kapatid, na kung kukunin natin ang ibig sabihin ng celerity, ay nangangahulugan na yan ay quick, swift, mga mahal na kapatid, na ibig sabihin ay speed. Kaya po ginamit ang C na yan, dahilan yan ay tumutukoy sa speed of light. So energy is equals to mass times speed of light. At ang speed of light na yan ay constant, mga mahal na kapatid. Ibig sabihin, given na po yan. So, ang mumultiplyan mo na lang ay kung ano yung available na unit ng mass. So, speed of light po yan, mga mahal na kapatid. At yan po yung ating isa sa pag-aaralan natin sa umagang ito. So, yung energy is the ability to do work. So, yung mass, kagaya natin, 3D tayo, mga mahal na kapatid. We are an object, we are o kaya isa tayong uri ng matter na mayroon tayong bigat na gumagalaw sa space
Kasi alam natin mga mahal na kapatid, pag inangat mo yung lupa o kaya umangat ka sa lupa, so yan ay space na mga mahal na kapatid. Up to eternity na yan. So hanggang wala nang sukat yan mga mahal na kapatid. So at yung speed of light na yan mga mahal na kapatid ay, so di ko alam kung bakit, paano na-formulate yan ni Einstein, pero isa lang ang nakita ko diyan ay yan ay kaisipan ng Diyos na kumikilos para patunayan niya na ang kanyang salita ay totoo. Amen. Yan lamang po yung isang bagay na makikita ko na anumang bagay na kaisipan, idea, knowledge, information, kung yan ay totoo, mga mahal na kapatid, isa lang po ang pinapakita na yan. Nais pakita at patunayan ng Diyos na ang kanyang salita ay totoo. Amen. Dahil kung hindi po natin yan mapapatunayan at maibabalik sa salita ng Diyos, hindi po natin yan maintindihan. Ano ba yung kahulugan niyan? Ano ba yung ibig sabihin niyan? So, yung speed of light po ay mayroong value na 299,792,458 o kaya equals na lang natin sa 3 times 10 raised to 8 meters per second. So, hayaan nyo na lang yun, mga mahal na kapatid. So, ating isa-isahin, ano ba yung E? O kaya, ano ba yung M, mga mahal na kapatid? Para lang ating maintindihan at tingnan natin sa salita ng Diyos. So, nais ko muna na bumasa ng ilang mga salita para ating makita, ano ba yung M na yan? Minsan kasi, mga kapatid, yung mass ay ginagamit din ng salitang weight. Pagka sinabing weight, meron agad tayong pumapasok sa ating kaisipan, ano ba yung weight? So ating basahin sa Matthew chapter 11 verse 28, mga mahal na kapatid, up to 30, na dito sinasabi ng ating Panginoon, na come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kapagkat, mga mahal na kapatid, ang formula na E is equals to MC squared is the equation that defines the Lord Jesus Christ Himself. So yan po yung papatunayan ko at papatunayan natin sa umagang ito. Na yung EMC squared na yan, walang iba ay ang ating Panginoong Jesucristo. He is the energy, mga mahal na kapatid. He is the first matter. Hallelujah. He is the first M na nandito. He also the speed of light. Amen. Kaya sabi rito, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. So mag-aral daw tayo sa Kanya, kagaya ng ating ginagawa natin sa umagang ito. Kinakailangan natin mag-aral para ating mapatunayan kung ano ang lubos na kalooban ng Diyos. Sa Tagalog, pwede ba nating mabasa? Pasanin ninyo. Mayroong bigat, mga mahal na kapatid. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Kinakailangan natin makilala yung M na yan. Maintindihan natin sino ba yung M na yan? Yung mass na yan, mga mahal na kapatid. So bago pa man nagkaroon ng creation dito sa langit, dito sa ibabaw ng lupa, nagkaroon muna ng unang lumitaw doon sa eternity, mga mahal na kapatid. Siya yung unang nag-exist from eternity, mga mahal na kapatid. Nagkaroon ng pasimula doon. Bakit? Mayroong unang lumabas doon, mga mahal na kapatid. Hallelujah, nagkaroon ng katawan doon na pinanahanan ng Diyos. At ang katawan na yon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi rito, pagpatuloy natin, mapagpakumbabang puso at ang ating Panginoon at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Bakit? Ang ating mga kaluluwa po ay napapagal na yan. Napapagod yan, mga mahal na kapatid. Habang tayo lumalakad dito sa ibabaw ng lupa, nakakaranas ng napakaraming mga pagsubok, mga kahinaan, ang ating mga pakiramdam ay bumibigat ng bumibigat. At habang bumibigat yan, kung hindi po natin yan may handle, hindi po natin yan may i-release, hihirap po yung ating buhay at yung energy natin. Naintindihan niyo po ba? Yung energy natin
ay pahina ng pahina. Di ba? Kaya nga naka-equate yung energy doon sa mas at doon sa liwanag, mga mahal na kapatid. Dahilan kung yung bagay na ating kalalagayan sa umagang ito ay hindi po tayo makakasumpong ng kapahingahan sa Panginoon, napakabigat ng inyong pag-uwi sa inyong mga tahanan. Walang kagaanan na mararanasan, walang kapayapaan, walang kasagutan, walang katugunan. Diba? Sabi pa ng ating Panginoon sa verse 30, sapagkat yung aking pasan, verse 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So kung hindi po natin papasanin o kaya sabi ng ating Panginoon, take my yoke. Kung hindi po natin kukunin yung yoke na yon, mga mahal na kapatid, at mag-aral sa Kanya, hindi po gagaan yung ating pakiramdam. Amen. So nawa, masundan niyo po ang bagay na ito. For my yoke is easy and my burden is light. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So yan po yung aking nakita sa salita ng Diyos, na yung mga bagay na nagbibigay ng kabigatan sa atin para hindi tayo makakilos ng tama. Kanina binanggit yung katawan, kapag hindi nagkakaisa, walang magagawa. At ito ay pahina ng pahina. Kaya nangangailangan, mga mahal na kapatid, na yung pasan natin ay ilagay natin sa yoke ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng kasing kahalintulad ng pasan ng ating Panginoon. Di ba? Mga mahal na kapatid, naintindihan niyo po ba? Hallelujah! Kaya napakahalaga na maintindihan natin na yung equation na yan na ibinigay sa atin, almost 100 years ago na, mga mahal na kapatid, ay ating mapapakinabangan din naman sa espiritual na kalalagayan. So yung M, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung hindi po tayo magiging kagaya ng ating Panginoon, kung kaya hindi tayo mapupunta kay Kristo, mga mahal na kapatid, ang ating mga kalalagayan ay napakabigat at hindi magagawang makakilos at makagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw lamang yan sa sarili mo, kikilos ka dito sa ibabaw ng lupa, nasusunod yung sarili mong kalooban mo ng kalooban mo ang nasusunod, ang mga ikaw ay nandito sa ibabaw ng lupa, pabigat po yan ng pabigat, mga mahal na kapatid. Bakit? Common po sa isang tao na magkamali at magkasala sa harapan ng Panginoon. Kapag hindi yan na ipatawad sa iyo, hindi yan na-release, bumibigat yung hatol sa iyo. Kaya kinakailangang ma-release yan, mga mahal na kapatid. Nawa makita natin magaan ang pasan na nais na ipasan ng ating Panginoon sa atin. My burden is light. So nawa yung mga burden na meron kayo ay gumaan ng gumaan habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Dahilan kung napakabigat ng ating pasan, napakahirap po maglingkod sa Panginoon. Ngailangan ng napakaraming energy. Pwede mo bang pakita, Brother Joshua, yung picture ulit? Di ba? Yung E is equals to mc squared. So, yung speed of light, constant na po yan. Yung C, constant na yan, mga mahal na kapatid. Constant na yan, yung letter C. In-square pa yan. Ibig sabihin, minultiply sa kanyang sarili. Kung yung C na yan ay ating Panginoon. Di ba? Yung katawan niya na nandito sa ibabaw ng lupa. Times 2 yun, mga mahal na kapatid. So nawa, buksan ng Diyos ang ating isipan sa umagang ito. So, yung energy, yung magiging value po na yan, mga mahal na kapatid, ay mayroong kinalaman sa letter M. So, alam ko, nag-aral po tayo ng multiplication, mga mahal na kapatid. Kasi multiplication po yan. Yung letter C, constant na yan. Pero magbabago po yung value ng letter E, yung letter E, depende sa value ng letter M na yan. Amen. Hallelujah. Amen. So, salamat, Brother Joshua, sa bagay na yan. Sa John chapter 1, verse 5 to 7, tingnan natin sino yung letter C, mga mahal na kapatid.
So ito ay binigyan ng pansin o kaya mayroong pagpapahayag patungkol dito. Sa John chapter 1 verse 5 to 7, sabi rito, and the light shineth in darkness. So yung liwanag daw ay lumiliwanag mula sa kadiliman. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. And verse 6, sabi rito sa verse 6, there was a man sent from God whose name was John. And verse 7, the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Amen. So si Juan de Bautista, mga mahal na kapatid, ay pumarito para maging isang patotoo na mayroong liwanag na paparito sa ibabaw ng lupa. At ang liwanag na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Can you say amen? Kaya sabi din sa John chapter 8 verse 12, sabi ng ating Panginoon, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Amen. Siya yung liwanag ng sanlibutan. He is the constant value na ating hinahanap sa ating equation, mga mahal na kapatid. Amen. So siya yung multiplier. Amen. Hallelujah. Kaya kung magaan yung pamato o yung pasan mo, mga mahal na kapatid, hindi magiging mabigat yung kinakailangang energy para magawa mo yung kalooban ng Diyos. Siya yung multiplier, siya is constant. Kung mabigat yung dala mo, napakabigat ng energy na kinakailangan para ikaw ay makakilos. Kaya kung hindi tayo magre-release ng ating mga kabigatan sa Panginoon, hindi natin magagawa ang kalooban na yan. Hindi natin mapaglilingkuran ng Diyos ng naayon sa kanyang nais. Diba? Kagaya ng mga mata natin sa umagang ito, kung hindi nyo po yan ibubuklat, mga mahal na kapatid, hindi nyo po makikita ang salita ng Diyos sa umagang ito. Bibigat at bibigat niyan, hanggang sa dalhin kayo, nakaupo lang kayo, dadalhin na kayo yan sa pagkahiga sa inyong mga higaan. Diba? Alam ko, yung oras natin, napakasarap matulog. Pero alam ko na ang salita ng Diyos ay hindi dapat tulugan sa umagang ito, mga mahal na kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na meron sa ibabaw ng lupa, na kayang sumugat, mga mahal na kapatid, kayang magbigay ng buhay, kayang magpalaya sa bawat isa atin. Kagaya ng pinangaral ng ating kapatid, Brother Jeric, nung nakarang Biyernes, the truth shall make you free, mga mahal na kapatid. Ang ating pinag-uusapan ay katotohanan sa umagang ito. Kaya sabi rito ng ating Panginoon, I am the light of the world. Amen. Siya yung liwanag at sino mang hindi tatanggap at sasampalataya sa liwanag na ito ay mananatili sa kadiliman. Sabi rito, he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Mga mahal na kapatid, ang liwanag ng buhay dito sa ibabaw ng lupa. As sabi din sa John chapter 11 verse 9 to 10, sabi rito, Jesus answered, John chapter 11 verse 9 to 10, sabi rito, sa Tagalog na lang siguro, sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao ay lumalakad samantalang araw, mayroong liwanag, ay hindi siya natitisod. Sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito, yung literal na sun. Kaya napakahalaga ng liwanag. Kaya kung makikita niyo mga kapatid, sa panahon ng gabi, medyo madilim, ano yung ginagawa ng tao? Diba? Nababawasan yung kanilang pagkilos. The more na walang liwanag sa isang tao, hindi siya makakakilos ng tama. Bakit? Sabi sa verse 10, ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi, ano yung nangyayari? Natitisod siya. At ibang bagay, kapag ka yung isang tao naglalakad sa madilim, mayroong pasan na napakabigat. Kapag kaya natisod, ano kaya yung mangyayari sa kanya? Baka mabalian pa yan ng buto. Baka ikamatay pa niya. Intindihan niyo po ba, mga mahal na kapatid?
Kaya yung energy is equals to mc squared. The more na light ang iyong pasan sa Panginoon, plus o kaya times the light na meron sa ating Panginoon, di ba? Magagawa mo kung ano yung mga bagay na magagawa mo. Malaya kang gawin yung mga bagay na nais mong gawin ayon sa naunawaan mo salita ng Diyos. Pero kung ikaw naman, mabigat na nga ang iyong pasan, madilim pa ang iyong kalalagayan, di ba? Konting kilos mo lang, mauuntog ka dito, mauuntog ka dyan, dahil napakatigas ng iyong ulo. Sabi ng Panginoon, siya yung liwanag, pero ayaw mong lumapit sa Kanya. Gusto mo pang manatili sa kadiliman ng kasalanan na ginagawa mo sa ibabaw ng lupa, mga bagay na pagsuway, mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, at yan ay nagpapakita sa kadiliman. That's right. At habang nananatili ka sa kadiliman na yan, diba? The more na ito ay dumadami ang mga bagay na hindi tamang nangyayari sa buhay mo. Sinasaway ka dito, sinasaway ka doon, hindi ka pa rin nakikinig, saway pa rin ng saway sa iyo. Diba? Di sana kung ikaw ay pumaroon na sa Panginoon, pumunta ka na sa liwanag ng Panginoon, hindi nasaway ang mararanasan mo, kundi pagpapalago na ng Panginoon. Tapos ikaw pa ay patuloy pa na nakikita na lumalakad sa kanyang liwanag, mga mahal na kapatid. Diba? Gagamitin ka na ng ating Panginoon. Kaya sabi rito, ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi ay natitison. Kaya nga, walang masyadong nagtatrabaho sa panahon ng gabi. Natutulog lang, mga mahal na kapatid. Diba? So yan ay nakatalaga sa ganyang bagay. At nawa, nakikita natin yung pinag-uusapan natin na ito ay pinuprove, mga mahal na kapatid, na totoo yung bagay natin pinag-uusapan. So, sino yung taong natitisod? Yung taong walang liwanag sa kanya. Wala si Kristo, mga mahal na kapatid. At ang isang taong wala si Kristo, hindi tinanggap si Kristo sa buhay niya habang nandito siya sa ibaba ng lupa, ay magpapatuloy sa kadiliman doon. Sa everlasting, mga mahal na kapatid. So sa madaling salita, yung letter C na yan, Jesus is the light. Amen. The speed of light. He can teleport. Mas mabilis pa nga siya sa liwanag. Mga kapatid, dahil yung liwanag ay meron niyang oras o kaya meron niyang speed. Pero ang ating Panginoon, He defies the light, the speed of light, sapagkat siya rin yung may likha ng liwanag. Amen. Kaya kung babasahin natin yung Genesis, para ating maintindihan, mga kapatid, from verse 1, chapter 1, verse 1, para ating maintindihan, na nagkaroon pala ng ganitong paglilikha ang Diyos. So basahin po natin para makita natin na yung ating equation ay totoo po, mga mahal na kapatid. So sabi rito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Who He created the heaven and the earth. So yung earth po ba, mga mahal na kapatid, is a matter. Yes, dahil mayroong bigat. So di ko po nakuha kung ilan yung bigat ng earth. So meron pong bigat ang earth. So pumapasok po siya sa matter. At para makita nating umiikot ang earth na yan, nangangailangan yan ng liwanag, mga mahal na kapatid. At yung earth ay umiikot sa kanyang orbit, di ba? Doon sa axis, na yun ay umiikot sa liwanag na yun. Di ba? Makita natin yung solar system, di ba? Yung liwanag, yung sun, bilang ang ating Panginoong Jesucristo, umiikot yung mga matter na nandoroon sa palibot ng ating Panginoon. Kaya kung yung araw natin, mga kapatid, ay hindi man lamang sumagi ang Panginoon sa ating isipan, di ba? Kakaibang bagay yung mararanasan natin. So verse 2, hanggang chapter 2 po yan, mga mahal na kapatid. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman,
At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. So, sa English nga, Brother Joshua, Aberito, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God upon the face of the waters. So yung Spirit kasi na yan, mga mahal na kapatid, He is the source of all energy. Amen. So pag-usapan nga muna natin bago natin idiretso yan kasi hindi natin makukuha. So, pag-usapan natin ano ba yung energy. Sabi ng meaning nito, mga mahal na kapatid, pwedeng ma-search yan ng ating kapatid, Brother Joshua. So ano ba yung energy? Conservation of energy. Mayroon pong pinapakita, mayroon pong ibig sabihin na ito ay first law of thermodynamics, kung hindi ako nagkakamali, Brother Jeff, Brother Wilson, na sabi ng first law of thermodynamics, mga mahal na kapatid, energy cannot be created nor destroyed. Sino yun, mga mahal na kapatid? Walang ibang ating Panginoon. Kung titingnan lang natin sa spiritual, energy cannot be created. Sapagkat ang Elohim na yan, letter E, He is the Elohim, mga mahal na kapatid. He is the great eternal spirit, hallelujah, na nag-exist before mag-exist ang napakaraming mga bagay dito sa ibabaw ng lupa. He is the source of all energy, mga mahal na kapatid. Kaya yung energy na yan, walang iba kundi ang ating Panginoon. He cannot be created nor destroyed, mga mahal na kapatid. Naintindihan po ba ni Paintoy ang ating mga kapatid na yan sa likod? So gusto ko lang pong patunayan sa inyo, mga kapatid, na yung pinakamadunong na nabuhay, isa sa pinakamadunong na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, ay ginamit ng Diyos para patunayan ang kanyang salita. Amen. Hallelujah. So energy cannot be created nor destroyed. So matter can be converted into energy. So yung isang bagay daw ay pwedeng ma-convert sa energy. Yung mga dikon natin, pakitingnan yung mga kapatid natin na nandito. So matter can be converted into energy and vice versa. So laktawan ko yung ilang mga bagay na medyo napakahirap nang intindihin. So meron po akong nakita na yung paniniwala ng ilang mga relihiyon dito sa ibabaw ng lupa ay meron akong nakita na isang religion na yung kanilang paniniwala ay nandoon nakapaloob sa matter and energy din, mga mahal na kapatid. Na yung Taoism na ito, na yung ibig sabihin ng logo nila, kung pwede mong mahanap, Brother Joshua, so focus ka lang dito. Yung Taoism, yung yin and yang, mga mahal na kapatid, yung logo na yan, yung yin and yang, mga mahal na kapatid, na yung yin daw, ang ibig sabihin yan ay matter. And yung yang naman, yin and yang, so yung logo na yan, yung bilog, mga mahal na kapatid, yung isa itim, yung isa puti. I hope you understand, mga mahal na kapatid. The yin and yang symbol ay nangangahulugan na yung yin ay matter and yung yang is energy. So ganyan po yung paniniwala. At nag-i-interplay yung matter and energy, mga mahal na kapatid. So Taoism po yan. Pero yung biblical, which is Christianity, mga mahal na kapatid, so the biblical account of creation, where God's energy becomes matter. Naintindihan niyo po ba? So yan po yung yin and yang, mga mahal na kapatid. Na yung yin daw, mayroong kinalaman sa matter, and yung energy ay yung yang. So Christianity na tayo. At dahil yung oras, hindi magpapaintulot, mga mahal na kapatid. So yung biblical account ng creation, so gusto kong i-enjoy yung pagtuturo na ito, ayoko magmadali. At ayoko ma-interrupt sa ilang mga bagay na interruption sa umagang ito. So I want to focus on the God, sa salita ng ating Panginoon. At nawa, ganun din po kayo, para yung ating pinagpuyatan kaninang gabi ay huwag pong masayang sa umagang ito. So yung energy na kinailangan ko para ito ay may pangaral sa umagang ito, ay nawa, huwag masayang. Makapagbigay ng purpose sa mga mahal na kapatid,
makapagbigay ng kaisipan sa atin, at huwag masayang mga mahal na kapatid. So the biblical account of creation where God's energy becomes matter. Bakit? Yung salita ng Diyos ay naging isang bagay. Kaya yan po yung ating babasahin sa Genesis, nang nag-create ang Diyos, na yung salita niya, mga mahal na kapatid, is an energy. Ano ba yung energy? Nandun yung power. Di ba? Energy is a power, mga mahal na kapatid. Kaya balikan natin yung Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, mga mahal na kapatid. So in the beginning, God created the heaven and the earth. So sabi ko nga, ang Diyos bilang He is the infinite energy, wala siyang measure. Di ba, pinag-aralan nyo na to mga brother, na ang Diyos ay infinite, great eternal spirit, or napakaraming tawag sa ating Panginoon. Wala siyang pasimula, wala rin siyang katapusan. Amen. So yan po yung energy, cannot be created nor destroyed. Ibig sabihin, wala po itong pasimula. Amen. So sabi rito, in the beginning, God, the energy, created the matter. The heaven and the earth, mga mahal na kapatid. And the earth was without form and void, sapagkat napakaraming nangyari. Alam na natin to. And the darkness was upon the face of the deep. So hindi nakikita sapagkat nandoon sa kadiliman. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So yung energy na ito ay nag-move doon sa ibabaw, mga mahal na kapatid, ng katubigan. At sabi sa verse 3, and God said, let there be light. Nagsalita ang Diyos, mga mahal na kapatid. Umusal siya ng salita. Ano yung salita? It's an energy, mga mahal na kapatid. Meron niyang pwersa. Na kapag ka yung salita ay totoo, mayroon niyang bigat sa atin. Meron niyang energy. Kagaya kanina, yung pag-utos, mga mahal na kapatid. Diba? Kung walang bigat yung utos, paano kikilos yung isang inuutusan? Diba? O kaya naman yung nag-uutos sa iyo ay walang importansya sa iyo, paano ka susunod sa kanya? Halimbawa, yung isang anak na hindi nagpapahalaga sa kanyang magulang, at yung magulang naman nagbigay ng utos doon sa isang alibughang anak, mga mahal na kapatid, na walang pagpapahalaga sa kanyang magulang, hindi yan susunod. Naintindihan niyo po ba? Kaya kung mga magulang dito, kung yung anak niyo hindi sumusunod sa inyo, hindi kayo pinapahalagahan yan. Utusan mo magugas ng plato, nagdadabog pa. Diba? Napakabigat ng kamay na nagagawang magparangkal yung mga plato, mga mahal na kapatid. So, yung salita ng Diyos na kanyang binigkas, mga mahal na kapatid, let there be light, and there was light. And God saw the light that is was good, and God divided the light from the darkness. Di ba? Pinaghiwalay niya. So, saan nagmula ang liwanag? Sa ating Panginoon. Di ba? So, makikita natin ngayon, yung pinag-uusapan natin, nasa salita ng Diyos. Amen. Kinakailangan na yung matter bigyan ng liwanag. Di ba? Kaya lumalaki yung mga halaman na yan dahilan sa liwanag ng araw. Amen. Kaya lumalaki yan, bumibigat yung isang bagay, nag-i-increase. Di ba? Dahilan sa liwanag. Kaya pala nakamultiply yung liwanag doon. Sa mas, mga mahal na kapatid. Hallelujah! Purihin ng Diyos, umagang ito. And God called the light day, and the darkness He called night. In the evening, in the morning were the first day. And verse 6 nandito. Yung light kasi ay hindi talaga matter yan, mga mahal na kapatid. So isa lang yan sa kinakailangan doon sa ating formula. At nandito sa verse 6, in God said, nagsalita na naman yung Diyos, mga mahal na kapatid.
let there be a firmament. Ano ba yung firmament, mga mahal na kapatid? Yung firmament na yan, mga mahal na kapatid, is a solid. So, di ko pala nailista. So, yung firmament na yan is a solid. Mayroon niyang dimension, meron siyang weight. So, the firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Sabi pa rito sa verse 7, and God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. So, sabi rito sa Tagalog, at ginawa ng Diyos ang kalawakan. So, yung kalawakan, napakaraming mga bagay diyan na lumilipad ng lumilipad, asteroids, kung ano pa, mga meteorites, kung ano-anong mga bagay, ayan po ay tinitingnan natin bilang yan ay isang matter. Amen. Sabi pa rito sa verse 8, and God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. So napakarami pang mga bagay na pinangusap dito. Basahin nyo na lang po mamaya. Laktawan na lang natin ang ilang mga bagay. Sabi pa rito sa verse 10, God called the dry land earth, and gathering together of the waters called He seas. And God saw that it was good. So nakita niya na ito ay mabuti. Dahil yung kanyang sinalita, nagkaroon ng katunayan, na-prove niya, at nasabi niya, ito ay mabuti. Yun po yung nasa Romans, mga mahal na kapatid, chapter 12. That you may prove. Kaya yung mga bagay na ginagawa niyong paglilingkod sa Panginoon, wala kayong nakikitang bunga, paano niyo masabing mabuti ang inyong ginagawa? Kaya dapat pala yung ginagawa natin bilang katawan tayo ng ating Panginoon, yung ginagawa dapat pala natin bilang kamay, bilang paa, bilang ilong, di ba? Sabi ng ating kapatid, Brother Lintoy kanina, bilang isang bibig, o anumang parte ng kasukasuan natin, mga kapatid, dapat yung ginagawa nito ay mayroong kabuluhan at nagpapakita na ito ay mabuti. Na masasabi ng Diyos na ito ay mabuti. Amen. Kaya kung yung ginagawa ninyo sa umagang ito, kakaroon tayo ng pangangaral, kung yung ginagawa nyo sa umagang ito, hindi nyo masasabing, napakabuti pala at napakaganda na umattend ng simba. Kapag ka hindi nyo nasabing mabuti yan, bigo yung inyong enerhiya na ginamit sa umagang ito para sa Panginoon. Nagsasayang lang kayo ng energy. Diba? Kaya nawa yung energy has the ability to do work. Amen? At dapat nagbibigay ng kaluguran at kapurihan sa Panginoon. Diba? Yung paggising na nga lang natin sa umaga, napakabigat, mga mahal na kapatid, pero nang ikaw ay magpasimulang bumangon, nag-exert ka ng force, diba? Yung work kasi equals force times distance. Diba? Work equals force times distance. Para masabi mong nag-work yung isang bagay, nakakreate yan ng distance. Nag-travel yan, mga mahal na kapatid. At hindi yan magta-travel kung wala yung kalakasan. Amen. Lalo kong na-appreciate yung pinag-aaralan natin dati. Hallelujah. Kagabi nga, na-realize ko yung bagay na biglang tumulo yung luha ko, mga mahal na kapatid. Nakatotohanan lang. At pinigil ko lang kasi nag-aaral pa ako eh. Gusto ko sana pagpatuloy para higit pang ma-appreciate yung bagay na mga ginawa ng Diyos. Diba? Ginamit yung mga madudunong, the knowledge of men, the wisdom of men, na galing din sa Panginoon, para higit nating makita yung mga bagay na kanyang ginagawa. Hallelujah. Kasi kung hindi sila ginamit, ano ba yung ganito? Diba? Kaya salamat na lamang mga mahal na kapatid sa mga taong ito na ginamit ng Diyos. Napapatunayan natin na yung mga nakasulat sa salita niya
sa kanyang Biblia, nagpapakita ng kanyang kamangha-manghang mga gawa dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Kaya sabi pa rito, mga mahal na kapatid, magpatuloy natin, and the earth brought forth grass. Sabi rito, at sinibulan ang lupa ng damo. Bakit? Bakit sumisibol yung damo? Alam natin, mayroong binhi yan, mga mahal na kapatid. Pero kung hindi yan masisinagan ng liwanag ng araw, hindi yan tutubo. The mystery, mayroong mystery doon. Mystery of transformation, mga mahal na kapatid. Amen. The mystery of transformation of matter and light, mga mahal na kapatid. At ang mystery niyan, gagawin ka yan, palalaguin ka yan, mga mahal na kapatid. Kung magko-combine lang yan, hallelujah, lalago ka talaga at lalago ka, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Sabi pa rito, patuloy natin, and the fruit, tree yielding fruits after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. So nagkagayon nga, mga mahal na kapatid, sabi ng Panginoon sa verse 12, and God saw that it was good. Nakita ng Diyos na mabuti. Kapagkat yung kanyang inaasahan, sinalita lang niya, pero nagkaroon ng katuparan. And the evening and the morning were the third day. Sabi pa rito sa verse 14, God said, let there be lights in the firmament of the heavens, and divide the day from night, then let them be for nights and for seasons, and for days, and for years. At sa mga susunod na araw, mayroong 7 planeta na naman na mag-a-align sa 7, mga mahal na kapatid, sa perfection. So mayroon nawa tayong makita. At yung panahon natin ngayon, nakikita natin yung Los Angeles ay talagang sinasakatuparan din yung naka-prophecy, mga mahal na kapatid, na kinakailangan na supukin mo na yan kagaya ng Sodom and Gomorrah, bago yan inilubog ng Diyos sa tubig, kinakailangan mo na niyang sunugin na yan. Bakit? Sapagkat ang Los Angeles kasi, mga kapatid, ay isang syudad na napakasasama ng kanilang mga ginagawa. Ito ay kinukumpara sa Sodom and Gomorrah sa panahon ng Genesis, mga mahal na kapatid. So yung nakahula ay mangyayari. Kaya sabi pa, patuloy tayo. So laktawan na lang natin ang ilang bagay. So sabi rito sa verse 21, and God created great whales and every living creature that moveth, which waters brought forth abundantly after their kind, and every wing fall after his kind. And God saw that it was good. Amen. And verse 22, God blessed them, saying, be fruitful and multiply and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. In the evening and morning were the 5th day. Verse 24, and God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping things and beasts of the earth after his kind. And it was so. Naging gayon, ayon sa nais na mangyari ng Diyos. And God made the beasts of the earth, mga nilikha, mga ganid sa lupa, ayon sa kanyang uri, at ang hayop na ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. At nandito na sa verse 26, mga kapatid, nang likhain ng Diyos ang tao. Bakit ba nilikha ng Diyos ang mga bagay na ito? Dahilan mayroon siyang purpose na kinakailangang mangyari. Kaya sabi niya sa verse 26, so sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Nandito na, mga kapatid. Kung inyong makikita, ang sentro ng creation ng Diyos ay nandito na. Bakit? Hindi niya sinabi sa mga hayop, lalangin
Lalalangin ko ang mga hayop kagaya ng aking larawan at aking wangis. So nakapattern po yung tao doon sa unang creation, unang nilikha o kaya unang nilalang, unang isinilang. He is the firstborn, mga mahal na kapatid. So lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda. So ano yung purpose, mga mahal na kapatid, ng tao? Yung purpose na ito, binibigyan ng function ng ating Panginoon. Di ba? So yung purpose na yan o kaya yung function ng tao ay nawala sa sangkatauhan sa panahon natin ngayon. Dahil yung function na isa sa binigyan ng pansin ng ating Diyos, sabi rito, magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda. Di ba? Sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Yan po yung purpose ng tao, mga mahal na kapatid. Meron silang gagampanan, pero nawala yan. Dahilan mayroong nangyari. Mayroong nangyari, mga mahal na kapatid, at alam nyo na kung ano yung nangyari dyan. Kaya sabi pa rito, verse 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya siya na lalaki at babae. At siya ay binasbasan ng Diyos at sa kanila ay sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yung nakita, mga mahal na kapatid, binigyan ng power ng Diyos ang tao para i-rule, i-govern, para pamahalaan, mga mahal na kapatid, ang mga hayop na yan. Pero hindi po natin nakikita sa panahon natin ngayon. Bakit nagulo yung kalagayan ng isang tao? Di ba? Nagulo yung kalagayan ng isang tao. At yung kapangyarihan na yan na ibinigay ng Diyos sa tao, ay mayroong kinalaman sa formula na ating pinag-uusapan, mga mahal na kapatid. Diba? Deacon, ano yung nangyari, mga mahal na kapatid? Yung energy, di ba? Hallelujah, yung energy, sabi doon, na yung tao ay binigyan ng kapangyarihan. Okay, yung tao ay binigyan ng kapangyarihan, mga mahal na kapatid. So, nawala na ako. Hindi ko alam kung saan ako kaparoon. So, yung energy na yon, mga mahal na kapatid, na ibinigay sa tao. Hallelujah. So, patuloy tayo. Pasa na lang tayo. Laktawan na natin ang ilang mga bagay. Dito tayo sa Genesis chapter 2. Sabi rito, sa chapter 2, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng kapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. In verse 3, binasbasan ng Diyos ang kapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat ipinapagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. At wala pang sa lupang kahoy sa parang at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magbubukid. So nice kong laktawan dito, mga kapatid, sa verse 7 na tayo magpatuloy. Sabi rito, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. So yung tao, mga mahal na kapatid, na isang matter,
Alam natin na yung tao ay galing sa alabok, galing sa lupa, na isang bagay na alam natin na yung lupa, nang hindi pa hinihinga ng Diyos ang lupa na ito ay walang buhay. Na kagaya ng ating nakikita ngayon. Pero ito mga kapatid, yung lupa na ito mayroong bigat. Pero nang ito ay bigyan ng kapangyarihan ng Diyos ng buhay, the light was the life of man. Amen. Kaya ito nakakilos at nakausad sa ibabaw ng lupa. Kaya patuloy pa tayo. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life, also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. So, laktawan natin, dito tayo sa verse 15. Ito na yung purpose ng tao, mga kapatid. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. So isa sa mga bagay na binanggit natin kanina, nabasa rin natin, na yung isa sa purpose ng tao, bakit nilikha ng Diyos, bakit niya binigyan ng kapangyarihan para pamahalaan ng mga hayop na nandito sa ibabaw ng lupa, kaya nawala sa tamang ayos ang tao, dahilan yung tao ay nawala sa liwanag, mga mahal na kapatid. Nawala sila sa tamang kalalagayan para magawa yung kalooban ng Diyos na nagbibigay ng kapurihan sa Kanya. At yung liwanag na yon, mga mahal na kapatid, ng salita ng Diyos, ang unang nawala sa tao. Unti-unti itong namatay, unti-unti itong mula sa liwanag, patungo sa kadiliman. Diba? Kaya kung yung makikita, yung energy na nandoon, yung purpose. Energy is the work, mga mahal na kapatid, na kinakailangan gumagawa sa ibabaw ng lupa. Lumayo ng liwanag, hindi na kumpleto. Mga kapatid, hindi na kumpleto yung equation. Hindi na kumpleto yung formula sapagkat mayroon nang nawawala. Hindi na pwedeng maging equals yung energy sa mas na lamang. Kinakailangan ng liwanag. Kaya hindi makapag-produce, hindi makapag-work yung isang tao. Sa perfect will of God, ang ating pinag-uusapan, mga mahal na kapatid. Kaya hindi makagawa ng naayon sa gawa ng Diyos yung isang tao dahilan siya ay nabubuhay sa kanyang sarili. Yung liwanag na dapat na meron yung isang tao, na dapat niyang taglayin, hindi niya na matanggap dahilan nawala na ito. Pero salamat na lamang sa Panginoon, 2,000 years ago, dumating ulit ang liwanag na ito. At muling nagbigay ng liwanag sa ibabaw ng lupa. At ang liwanag na ito, sabi ng ating Panginoon, sino mang sumampalataya sa liwanag na ito, ang liwanag na ito ay magiging buhay ninyo. Kaya sabi pa nga ng ating Panginoon, sino mang wala sa akin, you can do nothing. Intindihan nyo, mga mahal na kapatid? Sabi pa ng ating Panginoon, sa iyong puno ng ubas, sino mang hiwalay sa kanya, hindi makapagbubunga. Kaya sabi pa nga, yung Christian, mga mahal na kapatid, yung isang taong wala si Kristo, without Christ, I am nothing. Diba? Walang kabuluhan. Kung babalikan natin yung mga buhay natin bago natin matanggap si Kristo, halos walang kabuluhan sa atin, mga kapatid. Puro mga walang kwentang bagay yung mga nagawa natin. Totoo yun, mga kapatid. Diba? Mga walang kabuluhan na ginagawa ng tao ang kanilang nagagawa dahilan si Kristo ay wala sa kanilang mga buhay. Amen.
Kaya yung Christianity ay napakahalaga na maintindihan natin, bakit nga ba tinatawag na Kristiyano? Sabi rito na aking naitala, the biblical account of creation, yung mga nilikha ng Diyos, where God's energy became matter. Yung salita ng Diyos ay nagiging isang bagay. At ano yung bagay na ito? Ito yung bagay na nais na mangyari ng Diyos, na ito yung gagawa ng naayon sa kanyang kalooban. Kaya mga mahal na kapatid, tayo ay isang nilalang ng Diyos. Human is, ano ba yan? Humans can be considered as an example o kaya state ng isang matter. Isang matter ang isang tao, mga mahal na kapatid. Bakit? Ano ba yung matter? So, pag-aralan ulit natin, ano ba yung classical state ng matter? Mayroong 3 uri. Yung matter, mga mahal na kapatid. Solid, liquid, and gas. Di ba? So, yan yung matter. Solid, liquid, and gas. Kasi yung gas, mayroong weight din yan, mga mahal na kapatid. Pero kung inyong titingnan, mayroong classical state ang matter. So bakit tayo kinukonsider na matter? Bakit? Yung tao, composed ng body, soul, and spirit. Pero tingnan natin yung body muna natin. Ano ba yung makikita nating solid sa atin? Solid sa atin yung ating mga buto, mga mahal na kapatid, yung ating mga ngipin, or other rigid tissues, mga mahal na kapatid. Ano naman yung liquid? Di ba? Yung 3 state ng matter, inilagay sa tao. Kaya mga mahal na kapatid, tayo yung sentro ng creation ng ating Panginoon. Tayo yung kanyang masterpiece. Kung yung mga bagay dito sa ibabaw ng lupa magkakahiwalay, yung isa liquid, yung isa solid, yung isa gas, pero yung tao pinag-isa. Di ba, mga mahal na kapatid? Kaya masabi ko, tayo yung sentro ng creation ng Diyos. Solid, meron tayong mga buto, merong mga ngipin, at meron tayong mga laman. Liquid, nandyan yung dugo. Or plasma and other fluids, bodily fluids natin. Di ba? Dahil yung isang tao, kapag walang dugo, di ba? Patay yan, mga mahal na kapatid. Ano yung pangatlo? Yung gas. Nandiyan yung oxygen. Hindi ka mabubuhay kung wala ang oxygen. Carbon dioxide. Meron pang ang methane, yung isang tao, mga mahal na kapatid. Merong gas, other gases in lungs and bloodstream. Na ang 3 bagay na yan, na yung iba ay kagaya ng ulan, tubig lang yan, mga mahal na kapatid. Pero tayo, composed tayo ng solid, liquid, and gas. Bakit? Yung tubig ay yung ulan nga, nagagamit para sa kapurihan ng Diyos. Isang type lang yan, mga mahal na kapatid. Sabi pa ng ating Panginoon, yung bato, kapag ka yung mga anak ng Diyos ay hindi magpuri, gagawin niya na yung bato ay magpupuri sa kanya. Bato lang yon, mga mahal na kapatid. It's a solid thing. Hallelujah, maging man nga yung hangin. Nagagawang umawit sa Panginoon. Gaano pa kaya yung mga nilalang ng Diyos na compose na natin yung solid, liquid, and gas, pero nahihirapan tayong ibalik sa kanyang kapurihan? Bakit? Meron pang kulang. Yung liwanag. Di ba? Subukan mo yung isang tao, hindi man lang lumabas sa kanyang tahanan. Hindi man lang masinagan ng araw. Lalamya-lamya yan, mga mahal na kapatid. Spiritual type. Literal type spiritual. Kaya kung wala tayong liwanag ni Kristo, we cannot produce work, mga mahal na kapatid. Sabi rito, sa isa pang nakita ko, matter is any substance that has mass, weight, or quantity. Check tayo doon, mga mahal na kapatid.
mayroon tayong mass, mayroon tayong bigat. Ano pa yung isa? Can occupy space. Kagaya ni Brother Unad, nag-occupy siya ng isang upuan. Naka-occupy siya ng isang espasyo. Kaya pasok tayo sa matter, mga mahal na kapatid. Yung pangatlo, mayroong density. Medyo malalim na yan. Mayroong mass per unit volume. Yung ganyan. Tama ba? Yung density? Yung parang letter P. At yung pang-apat, physical properties daw ng matter. Sabi rito, pang-apat, can change shape or form. Yan yung pang-apat na properties. Can change shape or form. Meron ba kayo nakikita mga kapatid? Hindi ko alam kung nagkakaintindihan tayo sa umagang ito. Yung pang-apat na property ng isang matter, nagbabago. Amen. Nagbabago ng kanilang anyo. Ano yung title natin sa umagang ito? The Mystery of Transformation. Pinatunayan lang natin, mga mahal na kapatid, through science, na yung nilikha ng Diyos kayang mag-transform from one form into another form. Kung tayo ngayon, mga mahal na kapatid, basahin natin 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 54. Ito yung transformation na naghihintay sa atin. Na kung wala ang salita ng Diyos, napakahirap magkaroon ng transformation. Sabi sa verse 50, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither does corruption inherit incorruption. So nakita nyo yung transformation from corruption to incorruption, mga mahal na kapatid. Yung nabubulok, patungo sa walang kabulukan. That's our mystery of transformation. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa verse 51, behold, I show you a mystery. That's the mystery of transformation, na hindi lahat ay mga tutulog, kundi lahat ay babaguhin, mga mahal na kapatid. Na yung may kasiraan na katawan na yan, papalitan ng Diyos ng walang kasiraan. Na yung katawan na yan, nakadepende pa yan sa panahon natin yun. Nakadepende yan sa oras. Pero kapag ka pinalitan na yan ng Panginoon, into another dimension, yung katawan na yan, hindi na yan. Patungo na yan sa eternity, mga mahal na kapatid, wala nang pagbabago yan. Wala nang kasakit, wala nang karamdaman. Hallelujah! We shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. And we shall all be changed. Diba? Kaya yung mga nauna nating mga kapatid, diba? Pinaintulutang mamatay sila, pero pagkatapos na magkaroon na tayo ng transformation, mga mahal na kapatid, the mystery of transformation nating mararanasan, makakapiling na natin sila. O napakadakilang bagay. Sabi pa rito, for this corruptible from this matter, patungo sa isang mas mataas na antas ng kalalagayan, mga mahal na kapatid, must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put in corruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Diba? Pero sabi nga ng ating napakinggan, marahil di pa kasi tayo excited eh. Excited na ba kayo dyan? Di pa. Wala pa yung response natin na nandoon yung kagalakan. Bakit? Alam ng Diyos na nasa kabigatan pa rin tayo ngayon. Doon pa lang tayo sa Matthew chapter 11 eh. Hindi pa tayo dito sa 1 Corinthians eh. Napakahirap pang magbago ng pangangatawan. Eh kung yung ugali pa lang nga natin, nahihirapan na tayo. Katawan pa lang, katawan pa kaya.
Yung buhok pa lang nga natin, nahihirapan nating baguhin. Di ba? Yung pagbabago pa kaya ng ating mga pisikal na pangangatawan. Hallelujah. Pero isa na nakita ko dito, mga mahal na kapatid, isang tao na wala ang liwanag ni Kristo, napakahirap kumilos na nagbibigay ng kaburen sa kanya. Energy is equals to mc squared. Apart from the light of Christ, napakabigat. Kasi yung energy is equals to your weight, mga mahal na kapatid. Ano ba yung remain at rest, mga brother Jeff? Nananatili lang. Hindi gumagalaw, hindi kumikilos. Yung E is equals to M na lang. Walang speed of light. Walang bilis, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Kaya nawa, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon na ang kanyang salita ay higit nating mapahalagan. Sapagkat ang kanyang salita, ang kanyang binigkas na salita, the spoken word, mga mahal na kapatid, ay mayroong kapangyarihan na kayang bumago sa ating mga kalalagayan. Yan po yung tiyak na iiwanan natin sa umagang ito. Anumang kalagayan mo, kung papaintulutan mo ang liwanag ng salita ni Kristo sa buhay mo, yung inaakala mong hindi mababago, mamamangha ka na lang na bago na. Kaya mga mahal na kapatid, yung Biblia na nakatikom lagi, natutuwa nga ako kay Pai Clemente. Ayang mga testimony, di ko alam kung bakit wala sa umagang ito. Ha? Papa? Papa yung Jake. Diba? Sabi niya, mga mahal na kapatid, diba, nung dumating yung karamdaman na yun sa kanya, diba? Yung bigat ng karamdaman na yun, diba? Nagdala sa kanya para lumapit muli sa liwanag ng salita ng Diyos. Sa kabila na yung kanyang Biblia ay inaalikabok na ng kanyang buklatin at ilagay sa kanya yung ilang mga salita, biglang tumulo yung kanyang luha at nagkaroon ng pagbabago sa kanyang isipan at sa kanyang pamumuhay. Yung makikita, mga mahal na kapatid, kung mananatili ang salita ng Diyos na hindi gumagalaw sa isang lugar, walang mangyayari yan sa buhay natin. Pero kung palagi ang gumagalaw, palagi mong katabihan, palagi mong kasama yan, saan ka man pumaroon, kasama mo yung liwanag, hindi ka matitisod. Amen. Hindi ka madideform. Bakit ko nasabing madideform? Kapag ka natisod ka, sa halip na kumpleto yung balat mo, nabawasan pa. Diba? Ganun yung nangyari kay Pai Clemente. Alam niya sa kanyang sarili na siya ay namubuhay na malayo sa Panginoon. Pero isang pangyayari, umuulan, mga mahal na kapatid, galing siya sa isang tindahan, aakyat na siya doon sa kalsada, yung bato na kanyang naapakan, biglang dumulas dahilan basa yung lupa. Unstable. Natisod siya, mga mahal na kapatid, doon sa kanto ng simento. Kaya nagasgasan yung kanyang balat, umabot sa kanyang buto, nagkaroon ng infection. Salamat sa Panginoon sa infection na yon. Dahil ginamit yon para manumbalik siya sa Panginoon. At di ko alam kung ano ang gagawin ng Panginoon sa atin kung hindi tayo mananumbalik sa Kanya. Diba? Pero wag na nating hintayin ang ganong bagay na mangyari sa atin. Sa oras na ito, mga mahal na kapatid, na habang ang salita ay comfort pa sa atin, encouragement sa atin, gawin na natin yung bagay na kanyang pinapagawa sa atin. Pero kung pagsaway na, salamat pa rin sa Panginoon. Pinapatunayan niya, mga mahal na kapatid, sabi pa nga nung aking nabasa,
Yung pinaka-greatest energy na kumikilos sa ibabaw ng lupa na kayang bumago sa isang tao, yan yung pag-ibig. Yan yung pag-ibig ni Kristo. Amen. John 3:16, mga mahal na kapatid. Ibinigay niya yung kanyang sarili. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. So basa muna tayo. Alam ko, sabi sa Colossians chapter 1, verse 26 na lang. Tingnan natin para tunguhin natin ang mga huling bahagi ng pagtuturo at pangangaral sa umagang ito. Sabi rito, even the mystery which has been hid from ages and from generation, but now is made manifest to His saints. Amen. Yung misteryong ito, yung hiwagang ito, na itinago from ages and generation, but now is made manifest to His saints. Sabi rito sa verse 27, ano pa yung sabi? Ito daw yung tinago napakaraming henerasyon, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery. Ano ang kaluwalhatian, ang kayamanan ng kaluwalhatian na ito among the Gentiles, sa mga hintil, mga mahal na kapatid. Diba? Pinangaral ko sa mga youth nung nakaraan, gaano ka-pribilehe yung tao, yung mga youth. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Bakit? That you should show forth the praises of Him. Amen. At yan yung misteryo na dapat nangyayari sa buhay natin. Bago maranasan natin yung transformation na yan, mayroon munang proseso na mangyayari sa atin. From glory to glory, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Sabi pa rito, whom we preach, warning every man. Yung misteryong ito ay ating pinangangaral at binabalaan ng mga tao, in teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Yan yung nais ng Diyos. Kaya kung pinapangaralan kayo ng pinapangaralan ng mga lingkod ng Diyos, paulit na lang ng paulit-ulit, ay alam naman natin, kahit kami, ayaw naman namin ng paulit-ulit. Di ba? Mga kapatid ko. Pero kung yung isang kapatid kasi ayaw naman magbago, talagang ulit-ulitin mo. Hanggat sa maintindihan niya yung isang bagay na dapat ginagawa niya yung purpose niya. Pero kung hindi pa rin, pagkatiwala na lang natin sa Panginoon. Bahala na ang Panginoon ang pumalo sa Kanya. Kung ayaw talagang makinig, then pagkatiwala natin sa Panginoon. Whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. So yung pagli-labor na yan, yung pagtatrabaho na yan, di ba? So nangangailangan yan ng puwersa, ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. So basa pa tayo, Ephesians chapter 1, verse 9 to 14. Sabi rito, having made known unto us the mystery of His will. So yung kahiwaga ng kanyang kalooban. Sabi rito, according to His good pleasure, which He has purpose in Himself. No, makita nyo, makuha na yun. Yung misteryo ng kanyang kalooban ay nangyari sa kanyang sarili din. Nang siya ay pumarito sa ibabaw ng lupa, binigay ang kanyang sarili. Umakyat sa kaluwalhatian. Amen. Yun yung kanyang purpose para maging example natin. Kung ano yung kanyang naranasan, ganun din yung mararanasan natin. Kung paano siyang umaangat, di ba? I-dinidefise na niya yung gravity, mga mahal na kapatid. Di ba? Yung gravity na nandoon, yung bigat na nandoon sa kanya, unti-unting nawawala yung bigat. Di ba? Nandoon. Umaakyat ang Panginoon sa kalangitan
patungo sa kaluwalhatian. Sabi pa rito sa verse 10, that in the dispensation, sa Tagalog na lang, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga matter, lahat ng mga bagay kay Kristo. Diba? Ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. Next verse, verse 11. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana. Naging mahalaga. Dating walang halagang bagay, pero naging mahalaga sa Panginoon na itinalaga naman niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Amen. Next verse, verse 12 hanggang verse 14, upang tayo'y maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Nagbabalik ng kapurihan at kaluwalhatian sa Kanya. Tayong nagsiasa ng una kay Kristo, so mayroong pag-asa, verse 13, kailangan mo ng speed of light, brother. Verse 13, naghahang pala. Kailangan kasi siguro i-release yung mga bigat ng laptop na yan. Kailangan linisin na yan, mga mahal na kapatid, para bumilis yung proseso niyan. Di ba? Ganyan yung laptop kapag ka napakarami ng basura. Nandoon sa recycle bin niya, mga mahal na kapatid, nababawasan yung bilis ng kanyang pagpuproseso. Diba? Yung example ng laptop na yan, salamat. Diba? Talip na yung purpose niya, may plus ka agad yung burst. Hindi nangyayari dahil naglo-loading. Naghahang, mga mahal na kapatid. Diba? Nakikita natin yung equation na nandoon. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yung electric fan, paglingon ko, hindi yan iikot kung walang energy. Electricity. Di ba? From potential energy to kinetic energy. Sabi pa niya, na verse 13 sa Tagalog, anawa, makita natin yung itinago sa science na kung hindi natin naaralan, hindi natin ma-appreciate. Yung pag-aaral, kung hindi nyo mamahalin, wala talaga kayong maintindihan. Na sa Kanya, kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Andyan na yung liwanag ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng liwanag na ito. Yan yung liwanag na na-encounter na Apostol Pablo. Na binago yung kanyang buhay. The day na ma-encounter niya, papunta. Habang nandoon siya sa daan ng Damascus, mga mahal na kapatid, na ipinangako. Verse 14. Na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Kaya kung wala yung liwanag na kasama mo, wala yung patotoo, hindi tayo tatanggapin ng Diyos, mga mahal na kapatid. Diba? Sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. So, balikan natin yung 1 Timothy chapter 3. At tayo malapit na magtapos, mga mahal na kapatid. 1 Timothy chapter 3, verse 16. And without controversy, walang pagtatalo. Di ba? Walang pagtatalo. Nawa, ganito yung makita natin. Bilang isang katawan na nagkakaisa, sabi ng exhortation ng ating kapatid, Brother Intoy kanina. Walang murmurings. Magmumurmur ka lang kung hindi mo naiintindihan eh. Di ba? Magmumurmur ka sa isang bagay pagka di mo naiintindihan. Kaya salamat, nare-record yung ating mga pagtuturo at pangangaral ngayon. Kung hindi mo naiintindihan ngayon, balikan mo bukas. Balikan mo sa mga susunod. Sa Tagalog, Mary Joshua. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga. Bago ka magkaroon ng transformation, mag-transform ka muna from unholy to holy. Patungo sa walang kabanalan, tungo sa kabanalan. Tayong umasa ng transformation from magkaroon ng rapture
kung hindi tayo magiging banal sa harapan ng Panginoon. O dakila ang hiwaga ng kabanalan. Sino yun? Yaong nahayag sa laman. Nahayag ba tayo sa laman? Yes. Hayag tayo sa laman ngayon. Pinapaging banal sa Espiritu. Nangyayari ba sa atin, mga mahal na kapatid? Amen. Nakita ng mga anghel, mayroong witness. Ano mang ginagawa natin ngayon, mayroong witness. Unang-una, sarili natin. Pangalawa, yung budhi natin, mga mahal na kapatid. Pangalawa, yung kapatid natin. Pangatlo na lang, yung mga anghel. Nakita ng mga anghel, pinangaral sa bansa. Ang Panginoon, sinampalatayanan sa sanlibutan. At alam ko, yung mga mananampalataya dito sa Nabwa, ipinangaral din doon sa Calgary nung nakaraan na mayroon palang mga banal dito sa dako ng Nabwa. Amen. Na yung bigat na kanilang naranasan dahilan sa baha, ginamit ng Diyos para magkaroon ng relativity doon sa mga kapatid natin doon sa ibang bansa. Amen. Nagkaroon ng connection at yung katawan ay unti-unting gumagawa patungo sa kaluwalhatian, kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Yan yung naranasan ng ating Panginoon. Siya yung misteryo ng kaluwalhatian. Siya yung misteryo ng pagbabago, the transformation. So we are destined to follow the Lord's step, mga mahal na kapatid. That's why namamanik si Apostol Pablo sa atin sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Ito na lang yung huling babanggitin natin, 11:52. Salamat sa Panginoon sa sapat na oras at panahon na maibahagi natin to. Ito yung pamamanik ng Apostol Pablo. Sa Tagalog, Brother Joshua. Kaya nga, mga kapatid ko, namamanik kami. Pinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa kanyang biyaya at kahabagan. Iharap natin yung sarili natin. Iharap natin ang ating mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Alam ko, hindi madali. Hindi madaling lumakad sa kabanalan. Nangangailangan ng pagpipigil, nangangailangan ng disiplina, nangangailangan ng pagluhod, nangangailangan ng panalangin. Hindi madaling bagay, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Kung kayo'y kinakausap ng Diyos, nasasabihin ng Diyos, anak ko, kailan ka ba magbabago? Kailan mo ba mamahalin ang aking salita? Kailan mo ba iibigin ang lumakad na kasama ako? Kailan ka ba magbibigay ng kaluguran sa akin? Kailan mo ba ibibigay yung iyong sarili, ang iyong katawan, bilang isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa akin? Kailan, mga mahal na kapatid? Kailan kung huli na ang lahat? Kailan kung kailan tapos na yung transformation na nangyari? Kung kailan ibang transformation, dahilan yung katawan mo, hihiwalay na yung ulo mo. Yung ba yung gusto nating pagbabago, mga mahal na kapatid? Yung pupugutan ng ulo doon sa Great Tribulation. Di ba? Ang isang tao na nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Di ba? Pinapahalagahan niya yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Isang salita lang sa kanya. Susunod ka agad. Obey. Kagaya ng pinangaral kanina. Choose to obey. Piliin nating sumunod sa Panginoon. Huwag na tayong maging matigas yung ulo natin. Kung sinasabi ng Diyos, ganito, sundin na natin. Kung pangit yung bagay na ginagawa mo, gawin mong maging maganda sa harapan ng Panginoon. To present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2 sabi rito, bakit? For what? To reflect
His glory on earth. Amen. Para mahayag ang kanyang kaluwalhatian dito sa ibabaw ng lupa. Although si Kristo nandoon sa langit, yung C squared, di ba? Yung C squared na yon, multiply sa kanyang sarili. Yung liwanag nandoon, pero may liwanag din dito sa ibabaw ng lupa. Sabi rito sa verse 2, and be not conformed to this world. Ano ba yan? It is a type of bad energy. Bakit? Kadiliman na yan eh. Dalawang bagay yung nilikapan ng Diyos doon sa pasimula. Yung liwanag at yung kadiliman. Two types of energy. Ipili tayo ngayon. Kagaya ng pinangaral kanina, piliin natin kung ano yung nais ng Diyos. Be not conformed to this world. Sa bad energy yan, mga mahal na kapatid. Yung gagayahin mo, yung itsura ng sanlibutan, na kung saan inalis ka na doon, bumabalik ka pa doon. Di ba? Be not conformed. Ano ba yung Tagalog niyan? I'm sorry. Kung paano ako pinagpala ng mga salitang ito kagabi, mga mahal na kapatid. Nawa, ganun din yung matanggap nyo sa umagang ito. Yung bala ko sana matulog muna ako at magpiprepare ako ng 3:00. Kaya lang, nung magkaroon na ng kuryente, merong isang brother na doorbell ng doorbell. Di ba? Salamat dahil ang ginamit ng Panginoon. Doorbell ng doorbell. Pala, meron na kasing kuryente. Tinanong ko nga yung Sister Roslyn, ng asawa ko, ba't di na lang kasi umikot doon sa kabila, bunutin yung generator? Diba? Kasi yung generator kasi nandoon naman sa terrace namin. Ba't di na lang kasi umikot? Kasi tutulog ako eh. So, ginamit lang ng Diyos yung bagay na yon. Diba? Tutulog sana ako pero ginising na ako. At yung pala, paggising na ng Panginoon. At isa yung ginamit na, mga mahal na kapatid, bubulay-bulay na lang ako hanggang sa sumagi sa isipan ko, ano ba yung kinalaman ng energy sa matter? Hanggang sa, bumangon na ako. Aral na ako, mga mahal na kapatid. Hanggang sa ito na, nabuo na yung paksang ito. Salamat pa rin sa Panginoon. He works in mysterious way, mga mahal na kapatid. Diba? So, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Di ba? Misteryo yan, mga mahal na kapatid. Paano natin mababago yung isipan natin? Hindi yan madaling bagay. Sa totoo lang, mga mahal na kapatid, nangangailangan yan ang salita ng Diyos. Kung hindi mo tatanggapin ang salita ng Diyos ng buong buo sa puso mo, walang magbabago sa iyo. Yung energy, which is the Word of God, the spoken word, mga mahal na kapatid, kapag hindi mo yung sinampalatayanan, wala yung kapangyarihan sa buhay mo. Kahit makapangyarihan yan sa atin, kung yung isang tao hindi yan tatanggapin ang salita ng Diyos, walang buhay yan sa kanila. Nangangailangan ng pananampalataya. Pinangaral ko nung nakaraan doon, isang pananampalataya na kagaya ng isang bata. Ano mang sabihin ng kanyang magulang sa sampalatayanan niya, paniniwalaan niya. Diba? Kagaya nung isang video, yung isang bata, halimbawa yung bata nakatayo dyan, pag sinabi nung magulang na tumalon ka, tatalon yan, kahit ano pa yan kataas. Bakit? Alam niya. Mayroong tiwala siya sa kanyang magulang na siya ay sasaluhin niya. Nangyari kasi sa mga mananampalataya, kaya hindi nagagawang sampalatayanan ng salita ng Diyos, nakabase pa rin sa sinasabi ng iba. Nakabase sa makikita ng iba. Hindi sa makikita ng Diyos. Yan po yung katotohanan. But be ye transformed by the renewing of your mind, by His Word, God's renewing energy, kung ano na pang mga magagandang termino na mayroon sa ibabaw ng lupa. Para saan? Bakit ka magtatransform? Bakit mo babaguhin ang iyong isipan? Bakit mo tatanggapin ang salita ng Diyos?
that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yun po yun, mga mahal na kapatid. Di ba? Kaya sa mga sa mathematics, mga mahal na kapatid, dapat ma-prove mo. Di ba? Yung answer mo, mapabalik mo doon sa question. At kung ano pang gagawin mo. So yun po, mga mahal na kapatid. So umagang ito, nawa, patuloy nating i-prove ang mga salita ng Diyos. Totoo ba ito, Panginoon, o hindi? Kung kinakailangan mong gumamit ng science, gumamit mo ng experimentation, so be it. Just for the sake na sampalatayanan mo ang salita ng Diyos. Pero kung wala tayong gagawin, wala rin gagawin ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon. Sa oras na ito, tayo po yung magsitayo, mga mahal na kapatid. Nawa, mayroon tayong na-prove sa umagang ito na yung theory na yan, o relativity na yan, hindi na yan theory. Hindi lang yan theory, mga mahal na kapatid. Dahil ang theory, hindi yan napapatunayan. Theory lang yan, pero nawa, yung katotohanan ang mangyari sa atin. So ano yung relasyon ng energy at ng matter? Ano yung relasyon ng Diyos at ng tao? Sa madaling salita. Napakarami, mga mahal na kapatid. Yung kapangyarihan niya, yung pag-ibig niya sa atin. Hallelujah. Sa oras na ito, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede ba tayo mawit, Brother Chot? Create in me, clean heart, O God. Hallelujah. Ating awitin to. Nanawa, maglikha ang Diyos ang bagong puso sa atin. And renew a right spirit within me. Amen. Nawa, meron po tayo naintindihan at naunawaan sa umagang ito. Although medyo technical ang ilang mga bagay. Pero as we presented, mga mahal na kapatid, nawa, meron tayo naintindihan. A clean heart, O God, Lord, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not, Lord, and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. O Lord, restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Renew a right spirit. And renew a right spirit within me. Siya nga po, Panginoon. Yan po ang aming dalangin. Hallelujah. Nanawa, hallelujah, magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay na ito, Panginoon. Pero nangangailangan na masunod ang proseso ng iyong salita. Nakagaya ng sinabi mo, Panginoon, sa Ezekiel, na kinakailangan mo munang alisin yung pusong bato na ito, Panginoon. Papalitan mo ng pusong laman. At lilikhaan mo ng bagong espiritu. At isusulat mo ang iyong mga salita
Hallelujah sa pusong laman na ito, Panginoon. At yun po ang aming dalangin, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, tayo manalangin, mga mahal na kapatid. Sa umagang ito, ano man rin yung mga pangangailangan sa Panginoon. Kung inyong nasumpungan ng salitaan ng Diyos, ay tinuturuan kayo, pinapangaralan kayo, anumang bagay, anumang uri ng pagtuturo ng Panginoon. Hallelujah, nawa, pangyarihin ng Diyos ang kanyang layunin sa buhay ng bawat isa atin. Let's bow our heads. Hallelujah. Nakila naming Diyos, Lord, salamat. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Kanina pa, Panginoon, nagpapahayag ka na sa amin. At alam ko, Panginoon, connected. Merong relasyon, kaya merong connection. Pagtuturo kanina, exhortation ng aming kapatid, ang pangaral sa oras na ito, Lord. Di nagkataon ang napakaraming mga bagay. Nais mo, Panginoon, na huwag na kaming manatili sa dati naming kalagayan. Kundi nais mo, bumalik kami sa dati naming kalagayan na nandoon bago pa magkaroon ng pasimula, Panginoon. Before the foundation of the world, Lord, ito ang nais mo sa bawat isa amin. Makabalik kami sa dati naming kalagayan. Pero kung paano, Panginoon, hallelujah, na ang aming Panginoon from eternity ay bumaba siya dito sa ibabaw ng lupa. Naging tao, Panginoon, lumakad sa ibabaw ng lupa. Gawin ang iyong kalooban, hindi ang kanyang sariling kalooban, Panginoon, kundi ang kalooban mo. Binigay niya ang kanyang sarili. Pinako sa krus, Panginoon. Pinako dahilan sa aming kasalanan, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, hindi kami karapat-dapat na tumanggap ng ganoong bagay na tinanggap mo, Panginoon. Kaya Lord, nakikita po namin, hallelujah, na yung ginawa ay hindi basta-basta. Binigay mo ang iyong sarili. Hallelujah. At ito ang hindi nakikita ng napakaraming mga tao sa panahon namin. Ito ay tinago sa napakaraming mga panahon. Hindi sa karunungan lamang ng tao, Panginoon, kundi sa kapahayagan at karunungan na nagmumula sa iyo. Sa kasimplehan ng iyong mga salita, Panginoon, ipinahayag mo ito sa bawat isa amin. Alam ko, Panginoon, na kami sumampalataya sa iyo, ay hindi noon kalinaw ang aming nakikita kagaya ng liwanag o kaliwanagan na aming nakikita sa oras na ito. Pero sa panahon na yon, Lord, kaunti lamang yung nakita namin, pero nagawa naming sumampalataya sa iyo, Panginoon. How much more sa panahon namin ngayon, Panginoon, naigit mo pa na binibigyan ng liwanag, binibigyan ng malinaw na pagkaunawa ang iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, na ito ay magdadala panawa sa amin, Panginoon, na higit pa na kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Higit pa kami na ibigay ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Hindi na ang aming sarili, kundi ang iyong kalooban na, Panginoon, na mangyari sa buhay ng bawat isa amin. Pero minsan talaga, Panginoon, dahil nandito kami sa kalagayang ito, kalagayang laman, patuloy pa rin sa pagkakamali, patuloy sa pag-aalinlangan, Panginoon. Hallelujah, tulungan mo ang bawat isa amin. Patuloy mo kaming pangunahan, patuloy mo kami, Panginoon, na turuan ng iyong salita. Patuloy mo kaming dalhin, hallelujah, sa iyong kalooban. Oras na ito, Panginoon, di ko alam kung ano ang kalagayan ng aking mga kapatid. Pero kung yung Matthew chapter 11 verse 28, Panginoon, mayroong mga kabigatan sa aming mga puso sa oras na ito. Lord, pasanin namin ang iyong pamatok sapagkat ito ay magaan. Mag-aral kami, Panginoon. Aralin namin ang iyong salita. Buklatin namin ang aming mga Biblia. Kung nangangailangan ang cellphone namin, Panginoon, installan namin ang mga Bible, Panginoon, at ilang mga resources na mapagkukunan namin ng iyong salita, at magagawang i-install ang mga bagay na umaalis, Panginoon, o kaya nagdadala sa amin sa pagkahiwalay sa iyo. Mangyari nawa, Panginoon. Hallelujah. Kung paano ang iyong lingkod na-install ang Facebook na ito at nakagawang makapaglaan ng ilang mga panahon sa iyong mga salita, eh ganoon, Panginoon, nagdulot ng napakahalagang bagay, nakapagdulot ng mainam na bagay sa akin. Lord, pwedeng maging example ang bagay na ito. Alisin ang Facebook na yan, Panginoon, kung hindi naman nagagamit ng tama. Ang YouTube, Panginoon, ang TikTok, Panginoon, ano pa mang mga platform
na tinatransform ang aming isipan patungo sa makasanlibutan. Lord, alisin nawa ng bawat isa ang mga bagay nito, Panginoon. Tayaan na ilagay namin ang mga bagay na magdadala sa amin patungo sa pagbabago. Hallelujah, patungo sa kaluwalhatian, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, tulungan mo pa ang bawat isa sa amin na makita ang iyong liwanag. Makita ang liwanag ng iyong salita, na kung wala ang iyong salita sa aming mga buhay, hindi po kami mababago, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, akin po itong pinagkakatiwala sa iyo. Ikaw po ang tumulong sa aking mga kapatid. Ikaw po ang mag-comfort sa kanila. Ikaw po ang magpalakas sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng enerhiya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. The joy of the Lord is our strength, Panginoon. Nawa ang kasiyahan at kagalakan ay pumasa sa aming mga puso, Panginoon, sa oras na ito. Habang naintindihan namin ang iyong salita, nawa patuloy kami nagkakaroon ng kasiyahan, kagalakan sa aming mga puso. Kaya sa oras na ito, Lord, marahil napakarami ng mga salita ang aking nasambitla, Panginoon. Pero nawa ang pangungusap mo ay huwag matapos sa oras na ito. Magpatuloy, Panginoon. Hallelujah, hanggang sa dumating na naman kami sa another service, Panginoon, na muli ka na mangungusap sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po at ingatan sa aming pag-uwi. Ingatan, hallelujah, hanggang sa kami muli ay magsama-sama patungo sa dakong ito. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka. Ingatan mo rin po ang aming mga kapatid na nasa bulan, na bibiyahe mamaya, Panginoon, pauwi sa dakong ito. Hallelujah, ingatan mo po sila. Magiman, aming mga kapatid, kaya ninoy, pauwi sa dakong ito. Gabayan mo po sila at magbalik lamang kami ng kapurihan sa iyo. Sa iyo po namin ito tinataas at binabalik ang lahat ng kapurihan sa iyong banal at dakilang pangalan, sa pangalan mo, aming Panginoon Kristo Jesus. Again, we say amen, mga mahal na kapatid. Amen. Ating palakpakan ang ating Panginoon.